Bakit hindi ka tumutugon? Hindi naman sa ayaw mo, marami ka lang inuuna. Reflection from the Gospel of Matthew chapter 22. Matthew 22 verse 2 to 5, it says, "Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, 'Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain, kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo.' Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo." Sa Matthew 22, ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa isang hari na naghanda ng malaking handaan at nag-imbita ng maraming tao. Pero karamihan sa kanila ay hindi tumugon dahil naging abala sila sa kani-kanilang buhay at priorities. May kanya-kanya silang dahilan at pinagkakaabalahan. Ngunit ipinakita ni Jesus na ang imbitasyon ng Diyos ay hindi tungkol sa obligasyon, kundi paanyaya para makasama siya. Welcome to Morning Mirror, your daily reflection. Kapatid, minsan akala natin okay lang na busy lang tayo. Maraming priorities, maraming kailangang tapusin, maraming gustong maabot. At totoo naman, hindi madali ang buhay, pero minsan habang sobrang dami nating inaasikaso, unti-unti naman tayong lumalayo kay Lord. Hindi dramatic, hindi biglaan, tahimik lang. Hindi natin namamalayan. Sa Matthew 22, may kwento si Jesus tungkol sa isang hari na naghanda ng handaan. Nag-imbita siya ng maraming tao, pero karamihan hindi tumugon. Hindi dahil galit sila, hindi dahil ayaw nila, busy lang sila. May kanya-kanya silang priorities, may kanya-kanya silang inaasikaso, at minsan, ganun din tayo. Hindi naman totally wala si Lord sa buhay natin. Pero kung magiging honest tayo, baka wala rin siya sa una. Minsan, nasa emergency lang siya. Reserve lang siya. Kapag wala ng choice, kapag wasak na, kapag pagod na, kapag wala ng ibang mahawakan. Sakalang, Lord, at ang masakit minsan, yung mga inuuna natin, sila rin yung unang nawawala. Yung trabaho, yung tao, yung pangarap, yung validation, yung bagay na akala natin sapat na. At kapag wala na sila, doon natin marirealize, si Lord lang pala yung hindi umaalis. Pero alam mo yung napakagandang part, kahit ilang beses mo siyang hindi pinansin, kapag tumugon ka, sumasagot pa rin siya. Kasi ang invitation ni Lord, hindi burden. Invitation nyo ng pagmamahal. Hindi kanya iniimbitahan para kontrolin ka. Iniimbitahan kanya kasi gusto kanyang makasama. Kapatid, napansin mo ba? Hindi naman masama yung mga bagay na inuuna natin. Hindi masama ang trabaho, hindi masama ang pamilya, hindi masama ang pangarap, hindi masama ang negosyo, hindi rin masama ang responsibilidad. Pero nagiging problema sila kapag sila na ang pumalit sa lugar na para kay Lord. Kasi may mga bagay na kayang punuin ang schedule mo, pero hindi kayang punuin ang puso mo. May mga achievement na kayang pasayahin ka sandali, pero hindi kayang bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa mo. May mga tao na kayang samahan ka sa ilang bahagi ng buhay,
pero hindi nila kayang samahan ang bawat sugat, bawat takot, at bawat gabi na umiiyak ka ng tahimik. At minsan, hindi tayo nawawala kay Lord dahil nagre-rebelde tayo. Nawawala tayo dahil naging sobrang occupied tayo. Unti-unti, isang araw, walang Bible. Isang araw, walang prayers. Isang araw, walang pakikinig. Hanggang sa nasanay tayong mabuhay nang hindi siya kinakausap. Pero ang maganda kay Lord, habang tayo ang lumalayo, siya ang nananatiling naghihintay. Hindi niya binabawi ang paanyaya. Hindi niya sinasabing, late ka na. Hindi niya sinasabing, nakahanap na ako ng iba. Patuloy lang siyang nagsasabing, anak, nandito lang ako. At baka iyan ang invitation niya sa iyo ngayon. Hindi para dagdagan ang pressure mo, hindi para dagdagan ang obligations mo, kundi para ipaalalang may lugar kang pwedeng balikan. May ama kang naghihintay. May Diyos na hindi napapagod magmahal. At may paanyayang hanggang ngayon bukas pa rin para sa iyo. Kaya baka today, hindi ka tinatawag ni Lord para dagdagan ang ginagawa mo. Baka gusto ka lang niyang bumalik, huminga, tumigil saglit, at alalahaning hindi lahat ng inuuna mo kayang punuin yung puso mo. One surrender, one response, one return at a time. Let us pray. Lord, patawarin mo kami sa mga panahong mas marami kaming inuna kaysa sa iyo. Sa sobrang dami naming hinahabol, nakalimutan naming ikaw pala ang tunay naming kailangan. Tulungan mo kaming bumalik. Turuan mo kaming pumili ng mas mahalaga. At ipaalala mong bukas pa rin ang puso mo para sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, minsan hindi ka naman talaga malayo kay Lord. Marami ka lang inuuna. Hindi ka naman talaga tumanggi kay Lord. Marami ka lang inuuna. Kapatid, baka sa pagkakataong ito, siya naman ang dapat unahin mo. Amen.